1503. Ito nga yun. Itong bahay ng apo ko. Sino ba yung katok ng katok dyan? Bakit ang bagal mo? Kanina pa ako naghihintay doon. Nasaan ang asawa Lola, mo? Nasaan na siya? Tagal mo Lola, akong pinaghintay. Gusto ko lang siyang bisitahin. ba't ka nandito? Ikaw ang tagapagmana ng pamilya ko. Dapat mas magandang bahay ang tinitirahan mo. Kung hindi sinabi ni Zhuang Heng na dito ka nakatira, hindi ko pa malalaman. Baka inaabuso mo dito ang asawa mo. Si Yunshu, hindi niya pa alam ang pagkakakilanlan ko. Huwag niyo mo nang paalam. Ano? Hindi niya pa alam kung sino ka? Kayong mga kabataan talaga. Ano pinagagawa niyo? Ito ba si Xiaoshu? Siya ang lola ko. Hello po, Lola. Kamusta? Teka po. Ano nangyari? Bakit ka may sugat sa mukha? Teka po. Ano nangyari? Bakit ka may sugat sa mukha? Na-aksidente lang po 2 days ago. Ikaw bata ka. Ikaw ang may gawa nito, no? Ikaw, bakit mo sinasaktan si Xiaoshu? Malilintikan ka talaga sa akin! Hindi po. Hindi ako may gawa nun. Hindi niyo po naiintindihan. Nahulog po ako sa bike 2 days ago. Wala po kinalaman si Hosian. Totoo ba yan? Totoo. Kasalanan mo pa rin yun. Hindi mo inalagaan na mabuti ang asawa mo. Hinayaan mo siya magkasugat. Ba't ako? Oo na. Kasalanan ko lahat. Halika, umupo muna tayo. Ay, ikaw talaga yun, Shu. Huwag ka mag-alala, ang lola ay babawi sa'yo. Hello? Akit na kayo. Papa. Pasok! Lola, masyado ko namang halata. Xiaoshu, skincare, mga product na yan. 1,000 years old na ginseng. At saka, Gentian Snow Lotus. Sigurado pagkatapos mo kainin ng mga to, gagaling ang mga sugat mo. Ang mga hiyas na ito, bag at sapatos, lahat yan para sa'yo. At ang mga gintong bar, regalo ko to para sa'yo. Kung hindi pa sapat to, meron Tama na, din Lola. akong... Kasi ordinaryo lang naman tayo. Paano mo nakuha yung mga imitation na yan? Simple lang tayo. Paano mo nakuha mga imitation na yan? Xiaoshu ang mga skincare na to, padala yan ng iba. Tapos yung mga alahas, mga bag at sapatos. Lahat kasi yun naka-discount, kaya mura lang. At itong gold bar naman, galing yun sa... tama. Galing sa kanununuan ko. Kaso nagsugat sila kaya nawalan kami ng yaman. Sila ang mayaman. Oo, tama. Sino maniniwala sa ganung mga dahilan? Hindi ko po matatanggap yan. Masyado pong mahal. Hindi pwede. Maniniwala talaga siya? Ay nako. Alam mo, apo na rin kita. Deserve mo lahat ng to. Kasi po... Nako, kung di ka papayag, magagalit si Lola. Kung ganun, kukunin ko muna. Ibabalik ko na lang kahusiyan. Salamat po, Lola. Tama yan. Sumunod ka sa akin, wag dito sa apo ko. Kailan ba kayo magkakaanak? Anak? Lola. Lola, nabibigla talaga ngayon si Yunshu. Teka lang, may gagawin pa kami ni Yunshu eh. Bumisita na lang kayo ulit. Pasaway ka talaga. Babalik ko si Yunshu. Bibisitahin ko sa bahay. Ay nako. Nakita niyo na sugatan siya. Kailangan niya pa ng pahinga. Sige na. Xiaoshu, magpagaling ka agad ha. Magkikita pa tayo sa susunod. Sige Lala, ingat ka. Sige. Okay, ibaba niyo na yan. Alis na tayo. Papa.
Wag mo lang to pansinin. Di ko alam kung paano nabalitaan ni Lola yung tungkol sa kasal ko. Na-chismis siguro. Pero mabait naman siya. Alam ko yun. Ang cute ni Lola. Gusto ko rin siya. Teka, yung mga yan pala, itabi mo na lang. Kahit ang lola mo pang nagbigay, hindi ko yan tatanggapin. Kasi peke ang kasal natin. Pero para sa iyan, lahat ng nasa pamilya Huo, pagmamayari mo na rin. Kung hindi ka lang main model, maganda sana. Sa totoo lang, hindi ko pa nasasabi tungkol sa pagiging male model. Sabi ni Ate Tao, ipapakasal niya ako sa isang male model kapalit ng pera. Pero hindi para mahalin ako. Maaaring siya yun. Malibang pagkakaintindi mo. Ang sabi ko, isa akong model na lalaki. Isa akong male model. Model ako online ng mga nagbebenta ng damit. Ah? Tama. Nagsisinungaling ka, no? Totoong sinasabi ko. Pangako yan. Isa akong male model. Kung hindi ako male model, mababangga ako ng sasakyan. Hoy, tumigil ka nga. Huwag ka pagsalita ng ganyan. Lalamig na yung pagkain. Tara. Oo. Kain muna tayo. Asukasuin mo yung ginseng, ha? Alagaan mo na maayos. Magagamit ko yan. Ibibigay ko na tong... Ito na po, Director. Director, kailan po ba ang first scene ko? Ay nako, tumabi ka! Mamaya na kayo, may tatawag sa inyo. Tatanungin ba pa ako tungkol dyan? Yunshu? Ang babaeng ito, sip-sip sa director. O Shadow, lumapit ka. Yunshu, minor character ka lang naman. Anong minamadali mo? At saka, masyado ka namang desperadong maging star. Ba't nandito kayong tatlo? Si Anyo ang producer nito, kaya nag-o-observe siya dito. At saka, ang Chuan ni Yushi, producer din dito. Narinig kong nagkakaproblema ang pamilya ngayon. Hanggang dito, dala mo ang problema. Paano mo naman nalaman yon? Panganay na anak ako ng pamilyang yun. Magtataka ka pang alam ko? Nandito naman si Anyo, tinulungan niya kami. Tsaka, yung issue sa pondo, misunderstanding lang. Malinaw sa investigasyon. E di mabuti kung ganun. Kung ikaw at si Shinjaro gumawa ng kalokohan, malalagot kayo. Ang babaeng ito, ang kapal ang mukha niya. Sino siya para takutin ako? Shiro. Napakayabang ni Yunshu. Gusto mong may gawin sa kanya? Anong gusto mong gawin natin? Siguradong kawawa siya. Yunshu, tulungan mo ako. Kunin natin yung props. Nina? Oo. Next scene na ako eh. Nagsishoot pa sila. Matagal ang shooting. Malapit lang yun, tara na. Ano ba? Sige. Miss siya. Magaling. Wow. Salamat po. Tandaan mo, walang maingay. Oo naman. Malinis na trabaho to. Okay. Sige na. Okay. Ano, ayos na lahat? Oo, ayos na. Huwag ka mag-alala. Siguradong malalaman ng buong crew na ang babae at lalaking yun nagsasagawa ng ganung bagay sa bodega. Pag nangyari yun, siguradong ang buong karir niya tuluyan na masisira. Kung ganun, pwede ko na siyang palitan bilang bida sa Breaking the Dust. Kaya, tayong tatlo, tuluyan na nakaganti sa kanya. Zongeng, Master, ano po? Umalis ka na muna. Pupunta ako sa shooting ni Yunshu. Okay, Master.
Mag-withdraw muna ako. Ha, kita tayo mamaya. Hello? May tao pa dyan? May tao dito sa bodega! Nako, siguro sinabihan yung crew para ilak ako. Pero magsisimula ng 5. Hello? May tao pa dyan? Buksan niyo yung pinto! May tao pa dyan? Sino yung kumakatok? Sino yung kumakatok? Walang tao. Sino ka? Ay! Ano ba hinihintay nyo? Nasaan na si Yunshu? Director, tinignan ko na kahit saan. Hindi mahanap si Yunshu. Kung hindi mo mahanap, gumawa ka ng paraan. Ano bang hinihintay ninyo? Nasasayang ang oras. Kumilos na kayo. Bilis! Opo. Dali! Director, Ha? pwede ba ako dyan? Ako si Xiao Yushi ng Chinkan Entertainment. O sige na, subukan mo. Parang nagkakagulo kayo dito ah. Huh? Oh, siya. Nagpunta siya sa set ng personal. Hindi ba asawa ni Yunshu? Asawa? Ang sabi niya assistant lang siya, tapos asawa siya ni Yunshu? Nasa si Yunshu? Hindi pa ako nakatikim ng isang katulad mo. Ano gagawin mo? Bakit mo pa tinatanong ang bagay na yan? Mr. Huo! Mr. Huo! Nakibisita lang ako, pero huwag mong ibubunyag kung sino ako. Opo, sige po. Hoy, ikaw! Hindi ba tinulungan mo si Yunshu sa isang project? Mag-asawa pala kayo. Assistant ka lang naman. Akala ko maswerte na si Yunshu sa'yo. Yun pala. Mukhang minalas siya. Bakit nandito kayo? Ako ang investor ng dramang ito. Ang gusto ko lang malaman, anong kinalaman nito sa'yo? Actually, it's none of my business. Masyado kayong simple para sa akin. Ikaw! Director Zhang, nakita mo si Yunshu? Ay, buti na banggit mo. Ititik ko na sana siya. Kaso hindi ko siya mahagila. Nakakainis ka eh. Kukulangin na sila sa oras. Dapat ngayon alam na ng mga crew kung nasan si Yunshu. Nakakatuwa siguro pag nalaman nila. Ito na yata yung pinakamasayang parte ng buhay ko. Kapag nilaman ng lahat, na may kasama ang asawa niya. At nakita siya sa bodega, siguradong magiging isang magandang palabas to. Grabe, nakaka-excite naman. Sineseryoso ni Yunshu ang dramang to. Paano sa eksena niya? Bigla siyang mawawala. Director, meron sana akong gustong sabihin sa inyo kung pwede lang naman. Ano ba? Hindi ba pwedeng ipagpalibad yan? Nakikita mong busy ako eh. Kasi po, nung dumaan ako sa bodega, may naririnig akong lalaki at babae sa loob eh. Ang narinig ko, boses ng babae na parang nasa ulap. Ano? Siguro may ginawa silang kakaiba. Sa bodega! Kilala ko ang babaeng yon. Alam ko ang ugali niya at kung hindi ka mag-iingat, sigurado masisira ang relasyon ninyo. O ano na, assistant? Mukha kang nagulat dyan ah. Si Yunshu hindi katulad ng mga sinasabi ninyo. Tara, doon na tayo. Yunshu! Yunshu, nasa ka ba? Yunshu! Yunshu! Ikaw pagsasamantalan mo pa ako. Gusto mo bang mamatay? Yunshu? Paano nangyari yun? Kasihan? Ba't ka nandito? Iligtas niyo ako! Iligtas niyo ako! Manahimik ka. Ayos ka lang? Okay lang ako. Inutusan akong kumuha ng props. Kaso may matabang lalaki na nambubuli. Pero natalo ko naman siya. Medyo nahirapan ako dun. Hindi ka ba nasaktan? Pakita mo nga sa akin.
Nasugatan ka ba? Ayos lang ako. Tsaka, kahit malaki siya, kayang-kaya ko siya. Ginagawa ko yun para sa mga action movies. Kaya record ako mag-gym para siguradong malakas ako. Akala ko napano ka na. Hindi ko na hayaang mangyari pa to. Ayos ka lang ha? Director Sang! Ay, dito po. Bakit hindi mo inaalagaan yung mga tao mo? Kasi po... ito, hindi ko to tao. Hindi to sa inyo? Hindi! Sino nagutos sa'yo? Sino? Kung hindi mo sasabihin, yung mga kamay mong pinanghawak kay Yunshu, ipapaputol ko! Hindi. Si Miss Yun, pinayaran ako ni Miss Yun, pero hindi ko sinabing gagawin ko kasi delikado ako. Si Miss Yun, pinayaran ako ni Miss Yun, pero hindi ko sinabing gagawin ko kasi delikado ako. Ha? Ano kalokohan yung pinagsasabi mo? Hindi kita kilala. Miss Yun, bakit mo ako tinatalikuran? Yung bank card mo, nasa bulsa ko. Piniframe mo lang ako. Parte ako ng pamilya yon. Paano mo nasasabi yan? Yunshiro, may mga saksi at ebidensya. Magde-deny ka pa? At hindi ka pa nakontento. This time, finrain mo ako. Nilak mo ba ang pinto ng bodega? Walang iya ka. Tigilan mo ang kakabintang sa akin. Halata namang kasalanan mo yan. Director, kung tama ang pagkakaalala ko, hindi rin sila kasama dito sa grupo natin. Hindi ko talaga sila kilala. Si Mr. Deng lang. Siya kasi ang investor ng drama natin. Kaya yun. Investor? Magkano investment niya? 20 million. Nag-invest lang naman ako ng 20 million. Isipin mo, ang 20 million na yun, hindi mo pa nare-realize, ha? 100 million sa akin. Pagkatapos ng dapat silang tatlo, paalisin dito. Ano? 100 million? 100 million? Saan ko kukuha nun? Basta ako ang bahala. O ikaw, alam mo ba kung magkano 100 million? Akala mo biro lang ang halagang yun? Basta-basta mo nalang sasabihin, ha? Paano siya magkakaroon ng ganun? Kung alam naman nating lahat na isa lang siyang assistant. Siguro naman, ang buwan ng sweldo niya, kakarampot lang naman. Yunshu, etong napangasawa mo. Pinulot mo ba yan sa tambakan na basura? Ano ba? Hindi niyo ba alam kung sino siya? Pinulot mo ba yan sa tambakan na basura? Ano ba? Hindi niyo ba alam kung sino siya? Hindi nila alam. Hindi ko rin alam. Sa nakikita ko lang, mukha siyang mahirap na assistant ni Mr. Hu. Isang mahirap na katulong na walang kapangyarihan. Kung makapagsabi siya ng 100 million, akala mo gagawin niya. Gagawin ko. Eh di aalis ako dito kung makakapaglabas ka. Sige, kayong tatlo ngayon dito. Umalis na kayo at huwag na magpakita. Drek! May biglang pumasok na 100 million sa budget. Salamat po. Maraming salamat po. Napakabig po ninyo talaga. Mayaman ka talaga? Imposible! Hindi ka pwede magkaroon ng ganun karaming pera. Kung hindi ka naniniwala sa akin, lakyan mo yung sayo. Pero kahit gaano karaming idagdag mo, mas lalakyan ko yung akin. Di ba? Oo naman po, syempre. Kumuha ka na paraan. Imposible. Hindi maaari. Isa ka lang assistant. Paano ka magkakaroon ng ganung pera? Tuparin niyo yung ipinangako ninyo. Umalis na kayo dito. Hindi to totoo. Peke. Siguradong peke. Kung hindi pa rin kayo naniniwalang tatlo, tatawag na lang ako ng polis. Kaya kong gawin yun ngayon. Ang reputasyon mo at lahat ng negosyo ng pamilya ninyo, sigurado magdurusa. Kung hindi pa rin kayo naniniwalang tatlo, tatawag na lang ako ng polis. Kaya gusto ko habang umaalis kayo, gumapang kayo. Pag nalaman to ng tatay ko, papatayin niya ako. Hindi. Hindi na ako makakaarte. Hindi pwede magkaroon ng ganitong issue. Shiro, anong gagawin natin? Ano ba? Magdesisyon na kayo. 1, 2, 3. Walang iya talaga kayo!
Nakakatuwa. Master. Sorry talaga. Nakita niyo pa yung ganung bagay. Director, ipinapaubaya ko na sa iyo lahat ha. Mag-uusap lang kami ni Yunshu. Ay, sige ho. Maraming salamat. Tara na. Ayos ka lang? Ayos lang. Yung totoo, hindi ka nasaktan? Hindi nga ako nasaktan. Nga pala, saan galing yung 100 million mo? Hindi ba assistant ka lang? Paano nangyari yun? Kasi, pera yun ng amo ko. Oo, tama yun. Gusto niya mag-invest sa pelikulang ito. Kaya, ginamit ko lang yun pambuisit sa kanila. Ah? Basta, ganun yung nangyari talaga. Ba? Hay, kaya nagtataka ako eh. Isang assistant, may 100 million? Inisip ko tuloy na yung master ka. Tapos nagpapanggap ka mahirap. Nagkunwari lang na isang mahirap. Yunshu. Kung totoong mayaman talaga ako, anong gagawin mo? Gagawin? Kung ikaw ang young master, edi mayaman ang asawa ko. Huwag ka na mangarap ng gising. Kailangan mo na maging tapat. Ako nga eh. Ako ang panganay na anak. Yung estado na pamilya namin sa katamtaman lang. Mas mayaman si Dainganyu. Pero, humiwalay na ako sa kanila. Ayoko nang umasa. Ngayon, ordinaryong tao na lang. Pero, ang mahalaga, namumuhay tayo ng payapa. Mas ayos to. Ibig mong sabihin, tayong dalawa, mamumuhay ng matiwasay? Ang ibig ko Yunshu, magmula nang magpakasal tayong dalawa, gusto ko nang samahan kita habang buhay. Pwede bang... parang baliw na ata ang apo ko. Hoy apo, anong tinatawa-tawa mo dyan? Lola, maupo ka. May sasabihin ako. Si Yunshu, hinalikan niya ako. Mabuti yan. Alam mo, imbitahan mo si Yunshu para maghapunan. Tatawagan ko ang mga magulang mo ngayon din. Pababalikin ko sila sa bansa natin. Pero, si Yunshu hindi niya pa alam eh. Yung tunay kong pagkatao. Ano? Hindi mo pa sinabi sa kanya? Gusto ko na sana sabihin sa kanya eh. Pero natatakot ako malaman niyang nagsisinungaling ako. Magagalit siya. Ay nako apo, kung in love ka, maging tapat ka. Sabihin mo kay Yunshu ang totoo. Hindi siya magagalit sa'yo. Master, anong iniisip niyo? Gusto ko nang sabihin kay Yunshu ang tunay kong pagkatao. Sa tingin mo ba, kailan ko pwedeng aminin sa kanya? Master, mabuti naman nakapagdesisyon ka. Ang tagal na niyan eh. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Master, malapit na matapos ang Broken Dust. Pwede mo gamitin chance yun. Magparapa party ka. Pagdiriwang. Sa ganun, mahahayag sa lahat na si Miss Yun ay parte ng Who Group at ang binibini ng Shinkan Entertainment. Pagkatapos nun, pwede kayo mag-stargazing ni Madam. Sigurado magugustuhan niya yun. Kung ganun, nasikasuhin man ang tungkol doon. Maganda ka namang invitation. Espesyal yan. Okay, Master. Mangyayari yan. Ang ganda talaga ng interior dito. Hindi ko inaasahan to. May para-pop party pa talaga para sa production natin. Balita ko maraming taga-industry na nandito at tumanggap ng invitation. At saka maraming kilalang director at producer.
Magpapa-impress ako. Kukunin ko ang atensyon nila. Alam mo, ikaw ang pinakamahusay sa lahat. Sigurado ako magugustuhan ka nila. Narinig ko na ang celebration na ito pinangunahan ni Mr. Hu. Shiro, ito na ang araw para magpakita kay Mr. Hu at humingi ng tawad sa kanya. Huwag ka manggulo sa party, ha? Alam ko pa. Yung Yunshu talaga na yun. Puro gulo lang ang dulot niya. Kung sinunod niya ako, hindi maayos ang lahat. Mabuti na lang nandiyan ka. Pamilya tayong lahat. Hindi mo dapat pinagkukumpara ang mga anak mo. At saka pa, magsisimula na ang party. Pumasok na tayo dun. Tara na. Sige na. Siguradong bigit ang dramang to. Yung karakter mo ang ganda. Sisikat ka talaga. Basta maayos ang filming, okay na ako dun. Problema ba? Diba ang young master ang nag-arrange ng party na to? Siguro, aamin na ako sa kanya. Sasabihin ko na may asawa na ako para tumigil na siya. Sigurado ka bang gustong-gusto mo yung assistant na yun? Oh! Talaga? Sobrang kinikilig ako ngayon sa inyo! Ay. Nandito ng mga buwisit. Huwag mo nang pansinin, hayaan mo na sila. Pa, di ba si ate yun? Yunshu! Walang yaka talaga at talagang pumunta ka pa rito. Tito, ang party na to ay para sa drama ni Yunshu. Si Yunshu lang naman ang bida sa pelikulang Breaking the Dust. Usapang pamilya to. Bakit ka nakikilam dito, ha? Bakit ka nakikilam dito, ha? Ikaw, pumunta ka kay Mr. Hu ngayon. Lumod ka at humingi ng tawad sa kanya para mapatawad niya ang ating pamilya. Wag! Tawan mo ako! Ikaw ang humingi ng tawad. Hindi na ako miyembro ng pamilya yun. Sabi mo? Simula nung pinilot niyo ako magpakasal sa pamilya ko at pinainom ng droga, hindi na ako parte ng pamilya yun. Pasaway ka! Gusto mong humiwalay sa pamilya mo? Hindi pwede! Sinasabi ko sa'yo, ang dugo ko ang siyang dumadali sa mga ugat mo at hindi mo basta mapuputo yan! May plano na ako magtapat kay Mr. Hu ng personal. Pero dahil maraming kang sinasabi, huwag na lang. Ikaw! Pa, masyado makasarili si ate. Iniisip niya lang ang sarili niya, tapos iiwan niya tayo. Yunshu, makinig ka. Puntahan mo na si Mr. Hu, mag-usap tayo. Siguro, pagkatapos ng usapan, hindi ka na maaabala. At syempre, kailangan mo ring isipin ang pamilya mo. Huwag ka na magpanggap na mabuti. Iniisip ko ang pamilya yun. Iniisip ba ako ng pamilya yun? Ganyan ka makapag-usap sa kanila? Kung hindi ka pupunta, itatali na lang kita. Matatali ka ngayon! Lagot ka. Pagkatapos, ipapakasal kita sa pamilya ho. Bilis! Tama na! Bitawan niyo siya! Bitawan niyo siya! Wala kayong magagawa! Paano ba ginagawa niyo? Tinuturuan lang kita ng leksyon. Ikaw babae ka, manahimik ka! Naku, Grabe. ate daw, ayos ka lang? Ayos lang. Gusto niyo lang na gamitin ako para yumaman kayo, hindi ba? Totoo kaya yan? Ang laki ng problema. Anak mo ba talaga ako? Paano niyo ako natatrato ng ganito? Nung pinilit ako ni yung Shiro na makipaghiwalay, binugbog ako at sinugatan. Nasaan ka? Halata naman nakita mo. May paki ka pa ba sa akin? Ngayon, sinaktan mo pa ang best friend ko. Anong klaseng magulang at ginagawa mo to? Pa, hindi ko sinaktan si ate. Ginawa niya yun sa sarili niya. Nadulas siya at kusang nahulog. Kahit na palagi tayo nag-aaway, kapatid pa rin kita. Paano ko siya masasaktan? Yun siya. Isa kang taksil. Ganyan ka makitungo sa pamilya mo? Sinisiraan mo pa ang kapatid mo? Ano? Gusto mo bang mapunta sa headline bukas? Ay, kalimutan mo na mga to. Kung ayaw ni Yunshu, hindi naman natin siya mapipilit, di ba? Ayokong masira ang relasyon yung mag-ama. Yung tungkol sa Hu, mag-isip na lang tayo ng solusyon. Anong relasyon ko sa kanya? May puwang pa ba ako sa kanya?
Masyado ka nang nasanay sa kanya. O ba't tumatawa ka? Dahil nakakatawa ka. Yung ipinagmamalaki mong asawa at masunurin mong anak, sila ang totoong mga taksil at sinungaling. Masyado ka nang naniniwala sa kanila at pinauubaya ang lahat. Mag-ingat ka. Baka isang araw mawala ang lahat sa'yo. Suwail ka! Yunshu? Yunshu, okay ka lang? Yunshu? Suwail ka! Yunshu? Lagi mo na lang akong pinupuntarya kahit kailan. Puro paninirang puri ang sinasabi mo tungkol sa amin. Ditong mga taon, sinamahan ako ng nanay at kapatid mo para sa iyong group dahil napapagod ka na. Nasaan ka ng mga panahong yun? Ate, ayos ka lang? Huwag ka nang lumaban pa. Sinasabi ko sa'yo, walang kwenta yan. Yushu, anong ginagawa mo? Gusto ka lang naman tulungan ni Shiro. Shiro, Ayos lang ako. Huwag kayong mag-alala. Galit pa rin siguro siya. Ayos lang yun. Pa, huwag mo nang sisihin si ate. pasaway ka talaga kahit kailan. Masaya ka na? Hanggat anak kita at buhay ako, makikinig ka sa akin. Ang utos ko sa'yo, kausapin mo ang asawa mo ngayon, makipaghiwalay ka sa kanya at mabakasal sa pamilya ho! Hindi. Yu Changsheng. Hindi mo na ako anak ngayon. Ikaw! Isa kang taksel! Tinatawag mo pa ako sa buong pangalan ko! Wala ka na makukuha sa akin! Anong ginagawa mo? Tatanggalin ko lang ang dugo ng pamilya yun sa akin. Ayos ba yun? Lola, ayos ba? Master, may nangyari! Master, Ano bang meron? Nagmamadali ka? Madam. Master, si Yunshu, ginugulo sa baba. Ay nako. Anong ginagawa mo? Yunshu, anong gagawin mo? Grabe si Yunshu. Mukhang papatayin niya yung sarili niya. Oo nga, sobra na yan. Tama ka. Ate, bakit kailangan mo torture yung sarili mo? Huwag mong takutin si Papa. Huwag mo nang sasabihin na nasa akin ang dugo mo. Dahil ibibigay ko na sa'yo. Sige. Hindi lang ako makapaniwala na ginagawa mo yun sa sarili mo. Pero kung gusto mo, ibalik mo na lang ang dugo ko. At pag mula ngayon, wala na akong pake sa'yo. Tito, bakit niyo ginagawa yan kay Yunshu? Hoy Tao, sa tingin mo ba sincere siya sa ginagawa niya? Sa nakikita ko, palabas niyo lang yan. Tama ka, naglakas loob siyang gawin yan. Mapapagod din siya. Tignan mo yan. Siguradong palabas lang yan. Yunshu, itigil mo na yan. Makinig ka sa akin. Ha, Yunshu, napapagod ka na ba? Tutulungan na kita. Manahimik ka! Ano ka sa loob mo? Wala ka namang magagawa tungkol dyan eh. Hindi mo na kailangan gawin yan. Dapat sumunod ka lang sa akin. Kung anong ipapagawa ko sa'yo, yun ang dapat mong gawin. Huli ka na. Yunshu! 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 Anong ginawa mo? Sosihan. Buti nandito ka na. Ayos lang yan. Ayos lang. Hoy, ikaw, assistant.
Anong ginagawa mo dito sa party? Hindi ka bagay dito. Tumahimik ka! Kanya ka makipag-usap kay Mr. Ho? Oh, Ushaw? Si Ushaw, ikaw yan, di ba? Oo, siyaw. Sinasabi mo siya si Mr. Ho? At kayo namang mga tanga at mga bulag kayo. Sinaktan niyo pa ang young lady namin. Guards! Zuangin, ikaw na bahala dito. Mamaya ko na sila ayusin. Pagpatawag ka ng doktor ngayon din. Opo! Tusiyan, sino ka ba? Hindi mahalaga kung sino ako. Kailangan mo lang malaman na seryoso ako sa'yo. Teka, ano bang nangyayari? Tinawag siya ng lalaki na Mr. Who. Hindi kaya, siya si Mr. Who ng Who Group? Teka, ano ba talaga nangyayari? Hindi ko rin alam. Yung taong yun, siya yung may-ari ng Shinkan Entertainment. Tinawag na Hu Xiao. At Zhuang Heng naman ang katulong. Hindi kaya, mali ako ng akala? Wala naman siya malalang pinsala. Kailangan niya lang ng gamot. Mabilis lang siyang gagaling. Salamat. Hoy ikaw, huwag mo nang gagawin yung ganung klaseng bagay ah. Mas okay pa nga manakit ka ng iba, huwag mo lang saktan ang sarili mo, okay? Oo na. Taoy, dito ko muna kay Yunshu. Bababa muna ulit ako doon. Panatag kang aalagaan ko si Yunshu dito sa kwarto. Hindi naman talaga siya si Mr. Hu, diba? Hindi ba siya rin yung kumuha kay Yunshu mula sa bahay? Teka, siya ba talaga si Mr. Hu? Hindi ko rin alam. Ang chismis, si Mr. Hu ay isang lumpo. Bakit niyo ginagawa yon? Ang pilitin si Yunshu. Kawawa ka naman. Bakit ganyan ka makapag-uusap sa amin? Kaya kami nandito dahil inimbitahan kami mismo ni Mr. Hu na pumunta dito sa wrap-up party. Kaya ang payo ko sa'yo, umalis ka na lang dito ngayon para hindi na mainis sa'yo si Mr. Hu. Tumahimik ka! Wala kang karapatang magsalita ng ganyan. Ang lakas ng loob mo suntukin ako? Hindi mo ba alam kung sino ang tatay ko? Ang tatay mo? Si Deng Jiango ng Deng Group? Sabik na sabik siyang humingi ng pabor sa akin. Sino ka ba? Bakit kilala mo ang tatay ko? Wala ka ng pakialam kung sino pa ako. Guards! Anong gagawin mo? Ang lahat ng nangapi kay Yunshu, kailangan parusahan. Ang mga nangapi kay Yunshu mapaparusahan? Ano sinasabi mo? Disiplina lang naman ipapanganak niya. Wala ba siyang karapatang gawin yun? Tama si Shiro. Tinuturuan ko lang ng leksyon ang anak ko. Kaya wala ka na sa posisyon para makialam pa. Si Yunshu ang asawa ko. Hindi ako labas sa usapan. Kung ganyan mo tignan ang sitwasyon, tatay ko pa rin ang biyanan mo. Masigit pa rin ako sa'yo. Ano? Aaristahin mo kaming lahat? Nakakatawa ka naman. Yunshu, may sugat pa mga kamay mo. Bababa ka na? Ayos lang. Yun, Chansang. Naalala ko kanina, may problema ka sa pondo ng Yun Group, tama ba? Oh, totoo yan. Teka, ikaw ang gumawa nun, no? Ikaw? Negosyante ka rin. Dapat maintindihan mo, ang mga batas sa buwis, hindi ito sariling problema. Problema ito ng lahat. Sakto. Nandito ang asawa at anak mo. Kaya, bibigyan kita ng regalo. Paniwala mo nga sa akin. Anong nangyayari sa tax division niyo? Saan napupunta ang pera sa account ko? Saan napupunta ang pera sa account ko? Teka ito.
nila to. Paanong peke yan? May selyo yan dito. May transaction record sa bangko. Paano ito magiging peke? Chinjarong, paano kita pagkakatiwalaan? Nasa akin ang pananalapi ng kumpanya. Pag-usapan natin to. Dahil lang ba sa pera ang lahat? Jansheng, magpapaliwanag ako. Paano mo ito ipapaliwanag sa akin? Pa, ma, huwag na kayo mag-away. Sinusunod lang kayo ng mga taong yan. Ipaliwanag mo sa akin ng balinaw. Ikaw at si Yunshiro, sa'yo dinadala ang pera ko! Ikaw? Pa, niloloko ko lang ng tao to. Nilalabas niya lang yung galit niya para kay Yunsho. Kaya ganito ang nangyayari. Pamilya tayo, di ba? Bakit ka namin lolokohin? Oo, tama yun. Dati ang Yun Group nagkaroon ng krisis sa buwis. May illegal lang na ginawa para masalba ang grupo. Gusto niyo bang imbestigahan kung paano nila inayos ang butas na to? Sa tingin ko, dapat niyong i-check ang transaksyon ng Yun at Dine Group para malinaw ang lahat. Yunshiro, kayo ng nanay mo magkasabwat na paalisin ako sa mismong pamilya ko. Pakipagsabwatan din si Deng Anyu. Diba? Binrainwash niyo ang tatay ko para masamsam ang lahat ng kayamanan namin. Diba? Binrainwash niyo ang tatay ko para masamsam ang lahat ng kayamanan namin. Sinungaling ka! Nagsasabi ako ng totoo. Imbestigahan niyo para malaman niyo. Changsheng, nagsisinungaling talaga siya sa'yo. Tagal na tayo magkasama. Kilala mo ako. Hanggang ngayon nagmamatigas ka pa rin. Sino ka ba ha? Para mangimasok sa pamilya namin. Wala kami pakialam dito. Huwag ka na makialam. Ilagay mo sa lugar ang sarili mo. Ikaw ang dapat lumugar kung saan ka nababagay. Ha? Yung matanda ba na yun galing sa Woo Group? Hindi ko alam. Ganyan ka makipag-usap sa tagapagmana ng Woo Group at may-ari ng Shinkan Entertainment? Ang may-ari ng Who Group? Sino kaya dyan si Mr. Who? Siya ba talaga? Tagapagmana ng Who Group. Presidente ng Shinkan Entertainment. Tama. Ito, ang apo ko. Ang tagapagmana ng Who Group. Si Hu Sihan. Siya si Hu Xiao. Madam, hindi ko nakilala kung sino talaga siya. Patawarin niyo sana ako. Nakita mo naman, ang pamilya natin ikinasal na. Ang anak kong si Yunshu, ikinasal na kay Hu Xiao. Ito na talaga ang tadhana. Tadhana? Si Yunshu, hindi niyo pinahalagan sa inyong pamilya. Si Yunshu lang, ang kilala ng Hu family. Sino ka ba? Hu Xiao, imposible. May chismis na si Hu Xiao ay isang matandang pilay lang. Ganyan ka magsalita? Wala ka na magawa sa buhay. Lola, huwag ka na magalit sa kanila. Ako nang bahala. May gagawin ako sa kanila. Zongeng! Opo! Ipasok ang mga tao. Opo! Zongeng! Opo! Papasukin ang mga tao. Opo! Arestado kayo sa kasong ito. Sumama kayo sa akin. Ako? Hindi! Bakit niyo ako inuhuli? Ma! Iligtas mo ako! Anyu! Iligtas mo ako! Sino kaya ang susunod? Kayong dalawa. Hindi! Hindi! Ayoko! Hu Xiao! Patawarin mo ako! Huwag mo na akong pakulong! Hindi ako nakipagtalo sa'yo. Pero nabisto ko yung crew na kinausap mo. Magsama-sama kayo. Master, eto na po. Hu Xiao, last time kinulong ko si Misyon sa bodega, pero napagutusan lang nila ako lahat. Binigyan nila to para manahimik ako. Hindi naman talaga ako nagplano. Ang lahat ng yun, plano ni Xiao Yusi. Huwag ka magbintang! Magpaliwanag ka. Dahil kung hindi, matatapos ang kontrata mo. Iban mo siya sa buong industry. Opo. Hu Xiao! Hu Xiao! Oo na, nagkamali ako.
Usha! At ikaw naman, hindi kita palalampasin. Anak ko! Sa wakas nandito ka na. Iligtas mo ko. Pusa, Ignorante si Anyo. ang Dendro po ang iyong anak. Pumili ka. Piliin mo ako. Piliin mo ako. Pa, ako lang ang anak mo. Kailangan mo ako piliin, Papa. Piliin mo ako. Pakiusap. Wala akong anak na tulad mo. Ito ay dahil sa'yo. Muntik na masira ang Deng Group. Lahat ng pagsusumikap ko, mawawasak dahil sa'yo. Umalis ka na dito. Pa! Simula ngayon, huwag mo na akong tawagin, Papa. Isa kang bulag. Pagpasensyahan mo na ang aking anak. Wala kang kwenta. Sinira mo pa ako sa buong Who Group. Nararapat lang yun sa'yo. Umalis ka na! Mr. Deng, sana hindi ka ganun padalos-dalos. Ayos lang yan sa akin, Mr. Huo. Naging masama akong magulang. Pagkakamali ko rin. Paumanhin. Ginoong Huo. Pero gusto ko magpasalamat sa'yo. Napagtanto mo na ang tunay na mukha ng mag-inang yon. Kung hindi, malaloko pa rin nila ako. Hindi ko to ginawa para sa'yo. Ito'y para kay Yunshu. Yusho, kasalanan ni Dadang lahat. Naguluhan lang ako. Mali si tatay. Ngayon naintindihan ko na kung sino mabait talaga sa akin. Yusho, mapapatawin mo ba ako? Yusho, Ay nako, habulin mo na. Paubaya mo na to sa akin. Taoji. Manood lang tayo ng sine. Tayo? Ayaw ako sa'yo. Taoji, hitay mo ako. Yusho. Yusho. Patawad, Yunshu. Pinlano ko talaga ang party na yon para sabihin sa iyo ang katotohanan, pero hindi ko naasahan na mangyaring ganong klaseng bagay. Ang dami mong pagkakataon para sabihin. Pero hindi mo ginawa. Nung una kitang makita sa coffee shop, alam mo kung sino ako, tama? Gusto mo lang maging masaya? Nagmukha na akong tanga, ano? Masaya ka na? Hindi, Yunshu. Sa totoo lang, gusto na kitang kulin sa pamilyang yun. Nung pumunta ako sa crew para hanapin ka, gusto ko na magtapat sa'yo. Pero nung oras na yun, nag-alangan ako. Na baka magalit ka pag sinabi ko ang katotohanan. Natakot ako. Yun ang nangyari. Ngayon ka lang hindi natakot. Yunshu. Malala ka. Sinungaling ka. Teka. Tama na yan. May sugat ka pa sa kamay. Lakas mo uminom. Ay, nako. Sabi mo, wala kaya siya? Oo na. Ang tagal niya na sinungaling sa akin. Ba't niya ginawa yan? Tao din ako. Oo, walang niya talaga siya. Binuli niya ang Yushu namin. Kapal. Best friend ba talaga kita? Oo naman. Kahit di uminom ka din. Oo na. It's beautiful. Gusto mo bang makinom? Nampayo ko sa'yo, wag mong gawin yan. Kung hindi, mamamatay kang pangit ka. Inaasal mo ba ako? Gusto ko pa naman ng hamon ngayon. Mas mabuti huwag ka na magsalita. O ikaw. Alis na ako. Magsini pa ako. Yushu. Umuwi ka na. Hindi ako uwi. Ayoko kita makita. Sinungaling ka. Ay.
Nandito ako para makita ka. Kaso ang dami mo nang nainom. Iuwi na kita para magpahinga, okay? Okay. Uwi na tayo. Uwi na! Ah... Yunshu. Ayos ka lang ba? Gusto mo ba ng sopas? Pampailit ng tiyan. Lucian, isa kang sinungaling. Hindi kita papakawalan. Pag hinabol mo ako, malayo mararating natin. Ang sakit ng ulo ko. Huwag mo nang alalahanin. Kaya ko alagaan sa sarili ko. Di mo na ako maluloko. Yunshu. 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 Divorce? Naka-blacklist? Min-blacklist niya ako sa mga contacts niya. Nakakapagtaka. Aalis na lang siya? Ganun na lang niya ako kadaling iwanan? Inamin ko nagkamali ako. Hindi dapat ako nagsinungaling sa kanya. Pero nung una kaming magkita, hindi namin ine-expect ang lahat. Sino ba makakalam na mangyayari? Kahit gaano siya kagalit, dapat binigyan niya ako ng pagkakataong magpaliwanag. Pero hindi niya ako binigyan kahit 1 minuto lang. Napaka-perpekto naman ng mga babae, hindi marunong magpatawad. Kumarma ka. Master, huwag ka namang padalos-dalos. Sa bibig lang gagaling ang problema. Kumain ka lang ng gulay. Nakikinig ka ba talaga? Sa tingin mo ba hindi ako tama? Hindi naman. Alam mo ba, hindi ako natulog kagabi. Ginawan ko pa nga siya ng sopas eh. Kapag lumalamig yung sopas, pinapainit ko ulit. Hindi niya na-appreciate yun. Master, alam ko naman yun. Pero si Madam, hindi niya alam, di ba? Alam niya yun. Hindi na siya makatwiran. Nasasayang yung effort ko sa kanya eh. Master, itigil na natin ang usapang ito. Paano kung marinig ka niya? Anong gagawin mo? Di makinig siya, wala akong pake. Kahit di niya marinig, sasabihin ko din. Napaka-perfecto niya talagang babae. Siya ang pinakamahusay kahit kailan. Madam. Ako nga, ang perpektong babae. Na nagsasayang ng effort niya. Tanong ko lang, Mr. Hu. Nagawa na ba ang divorce paper? Stress na ako sa'yo. Gusto na kitang hiwalayan. Hindi na kailangan gumawa ng divorce paper. Pumunta ka sa Civil Affairs Bureau. O sige, tara na, ngayon din. Ako pang tinakot mo. Sige lang. Master! Sinabi mo magkakasundo sila pag pinagsaban natin sila. Pero bakit mas lalong gumulo? Hindi ko naman alam na magiging ganito eh. Ano ba kasing iniisip mo? Ano ba yan? Master! Ano na? Ba't di pa tayo umalis?
Ano na? Bago tayo maghiwalay, may sasabihin ka pa ba? Meron. Ayos na. Maghiwalay na tayo. Ayoko makipag-iwalay. Ayoko na magmatigas pa tungkol dito. Pareho lang tayong mahihirapan sa relasyong to. Yunshu. Ayoko ng divorce. Yung sinabi ko sa restaurant, lahat ng yun ipeke lang. Puro galit lang yun, pero wala yun. I like you so much. Ayoko makipaghiwalay sa'yo. Tsaka, ang divorce ay kailangan ng marriage certificate. Nasa bahay ang certificate ko eh. Huwag na tayo maghiwalay, okay? Kung hindi ngayon, kailan mo gusto? Ayoko. Hindi mangyayari yun. Kasalanan ko lahat. Nagsinungaling ako sa'yo. Kasalanan ko lahat. Nagkamali ako. Kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. Nagkamali ako. Mapapatawad mo ba ako? Hindi yun pwede. Nagkamali ako. Nagsinungaling ako. Kasalanan ko lahat. May ebidensya na ako ngayon. Kaya, pag ginalit mo ulit ako, dadalhin ko to sa WHO group. Paparinig ko sa lahat. Ikaw ah. Nagsinungaling ka sa akin eh. Lulukoyin kita. Hosi yan. Basta, sa relasyon na to, ako dapat pakinggan mo. Anong ginagawa mo? Oo. Makikinig ako lagi sa'yo. Hindi na tayo maghiwalay. Baba mo na ako? Hindi to kagana. Biglaan lang kasal natin. Hindi mo ako niligawan. Hindi ko tuloy alam ang pakiramdam ng nililigawan. E di, kung ganun, diligawan kita. Eddie, pag-iisipan ko. Master! Master! Ano ba? Para ka namang ewan eh. Kasi si Madam may kasamang 7 modelo lumipad papuntang Paris. 7? Modelong lalaki? Opo, at nagsipilyo pa siya. Dala niya rin yung card ninyo. Hoy, honey. Ito na pagkakataon mo para ligawan ako. Master, dama lang. Master naman eh. Habulin ko ang asawa ko sa Paris. Master, sama mo ko.